Magandang umaga, good morning sa mga taga-Bisaya ay maayong buntag at sa mga taga-Muslim or Islamic faith ay Assalamualaikum. Magandang hapon po. Ngayon gagawa tayo ng YouTube content at ipagpatuloy natin yung ating naumpisahan nung una na tungkol sa herbal. Meron kami ditong mangga. We have enough supply of the mangoes. Ang maganda sa mangga, yung dahon nito, itong dahon nito ay ito dry na siya. But still, bagamat dry na siya, meron pa rin siyang properties para ilaga at makapagpaalis ng panglalabo ng mata. Yan po. No? At ang mangga naman, ang prutas ay it has vitamin C, potassium, and magnesium. And this is also antioxidant. Antioxidant ay ibig sabihin ay nakapagpalambot ng pupo. Yan po. Ngayon, kapag sobra naman ang kain ng mangga, ay magtatae ka naman. Lalo na kapag green mango, nakapagtae po siya lalo pag may asukal. Ayan po. So, medyo ang kasabihan nga, kapag sobra, ay masama. Kaya mga 1 glass to 2 glass, it's enough for you to take. Maybe every day, no problem. Basta 1 or 2 glasses only. No? So this is a green mango. And this is a dried mango leaves. And itong buhay na mangga, this is also used for making laga para pampaligo sa mga nabibinat, sa mga lamig. Maganda po ito. Lalo pag haluan mo ng dahon ng kamyas para sa galing ka sa lagnat. Yan po. At dito nakaka-relate yung mga ginang tahanan, yung mga may bahay na magawa nila ito kaysa yung iinom ka ng synthetic. Hindi maganda po ang synthetic. Meron po akong ipakita sa inyo na transformation ng synthetic at saka hindi. I-send ko sa inyo mamaya. Ayan po. Maganda din siyang pahinugin. Ito ay manibalang na. So, bumibili lang ako ng mangga sa North Point dahil sa, siyempre, pakisama. And we just ate the mango there. Pero dito sa bahay, mayroon talagang mangga. We have enough supply of mangga during the time of season. Ayan po. So, ayan po yun. Ang mangga ay pampalinaw ng mata. At mayroong mga properties content na posible natin makuha sa mangga. Kasi nga, it is written in the Bible na the fruit is your food and the leaves is your medicine. That is written in the Bible. And sometimes people got sick. Madalas silang kumakain ng prutas. Kasi nga, pampalakas, lalo na pag avocado. Ayan po. So, natapos na natin itong mangga. We have to discharge with this. Discard na muna natin itong mangga dahil sa to. Basta ang mangga, medyo alalay lang ng kain. Huwag yung masyadong inom ng inom pag ginawa mo itong green mango shake. Huwag masyado kang inom ng inom dahil
nakapag-cause siya ng LBM. Ayan po. So, tanggalin na po natin ito dahil sa marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa herbal. Mangga ay, ang dahon ay herbal at ang prutas ay pagkain. O, ayan po. Lipat natin dyan. Ngayon dadako tayo sa herbal na ito ay, ang tawag nito ay makabuhay. I forgot the name of this from English. Itong makabuhay, hindi mo siya kailangan itanim. Isabit mo lang sa somewhere else at kusa na lang may tutubong ugat. At masyado siyang matibay pagdating sa tag-araw, hindi po siya namamatay. At lalo pag tag-ulan, lalong nagdadahon. Yan. Mabibili mo ito sa mga flower shop at sa Quiapo Church. Marami pong gamit nito. Minsan ginagamit ito sa mga dalagang nabubuntis dahil ito ay merong mapait. Ito sa bitter taste, no? At ang makabuhay, ito ay pwede mo siyang hiwain, julienne na pagganon, at ihalo mo sa lana, sa coconut oil, at it produces an oil, at saka ito ay panghaplas from the external body, lalo na kapag ikaw ay merong bed sore, kaya yung mga tao na nasa hospital, pag ito ang gagamitin mo na merong langis, ang bed sore ay gagaling, yung magsimula pa lang. Pero yung bed sore na malala na, uka-uka na yung bed sore, ginagamitan po yun ng Clorox at saka dahon ng malunggay na pinanghuhugas nito. So, ayan po. Maganda po ito. Kailangan babalik tayo sa dating traditional medicine. Dahil nga ang mga medisina ay meron po silang mga side effect. Kapag uminom ka ng gamot, gagaling nga yung sakit mo, pero ang side effect, magbibigay ng panibagong sakit. Katulad halimbawa, for example, sa akin, mayroon akong abscess or nana sa utak. Nung umiinom po ako nung synthetic na gamot, nagkaroon po ako ng thrombosis. Nagkaroon ako ng, what do you call this? Osteoarthritis. Tapos, mataas yung uric acid ko. Mataas yung creatinine ko. Hindi ka naman pwedeng, hindi ka susunod sa doktor. Kapag ikaw niresetahan while you are in the hospital, kailangan you have to follow the instruction of the doctor. Otherwise, the doctor will get mad on you. Yan po. But, soon that you will go home, you try to avoid synthetic medicine if possible, kasi nga meron mga side effect. Kaya nga si Dr. Atoy Atoy ay nag-aral ng alternative medicine. Alternative medicine, ibig sabihin, nag-aral sila ng medisina tungkol sa mga walang side effect. Yan, kaya para silang herbalist na rin, no? Pero doktor pa rin sila. Ayan po. So, ito po ay ginagamit ito sa una hinahalo sa langis. At siyempre, kapag ito, meron mga kasabihan na sa gabi, pag hindi ka makakatulog, pwede mong ihampas sa katawan kung saan yung merong kang pain. At yung mga kulam, mga kasabihan lang po yun, pero since maniwala ka rin minsan, di ba?
Ayan po. Ganyan po ang gagawin natin, no? Ano lang, ipapalo lang ng konti. Minsan ang aswang natatakot dito, maging ang bawang ganun din po. Ayan po. Kung saan yung parte ng inyong katawan na masakit. At saka kung meron kang sa ubo, dahil nga ito ay makabuhay, nakakabuhay ng patay. Ayan po. No? And part of the herbal po ito. Mabibili mo ito sa tabi ng mga simbahan. Hindi tayo pwedeng umiwas sa ganito kasi traditional ito ang makabuhay. No, hindi ko lang alam kung magkano presyo kasi supply lang sa akin ito ng aking manggagamot. And that I do not know if she bought this herbal. Yan po. Meron pang tayong isang dried sambong. Although ito ay patay na, pero pwede pa rin siyang lalagain. Na-dried ito sa pamagitan ng air dry. Yung nilagay lang sa lamisa. Pinatong lang, tapos nag-dry na siya. Pwede pa rin siyang ilalaga. Hindi naman kailangan na, hindi naman nawawala yung properties ng dahon. Yung vitamins nito. Nawala lang dito yung tubig. So, ito ay gamot sa ubo at sa pag-iihi, yung para makaihi ka. Maganda ito para pang paihi. No? At maganda din ito sa ubo. May mga nagsasabi na yung kanilang kapatid siguro dala ng kahirapan. Ito yung nilalaga tapos pinapainom sa didi ng bata at mula nung maliit hanggang paglaki, napansin nila na ang bata ay hindi nadadapuan ng ubo, sipon, lagnat. Ibig sabihin, pampa-imbush or ng immune system natin. Ito ay nabubuhay sa tagiliran ng bahay. Ang pangalan nito ay sambong. Hindi ko na masyadong alam yung Bisaya nito. Sambong po ito, no? Dried na po siya. Ayan po. Pwede na siyang lalagain at gagawin tsaa. Yan po. Sunod natin, pag-usapan ang dahon ng mahogany. Ang bunga at dahon ng mahogany at ang balat, ito po ay gamot sa pagtatae at masakit ang tiyan. Nilalaga lang po ito. Pwede mo siyang kunin ng hindi dry or dry man. Ilalaga mo lang para to sa mga nagsusuka tae at masakit ang tiyan. Maaring meron pang mga properties at gamot para dito. Yan po. Maganda po ito, lalo na kapag ikaw ay nasa probinsya at hindi mo na kailangan ibaba mo pa yung tao mula sa inyong bundok para pumunta sa hospital. You come and take some leaves from this mahogany para you don't need to rush the person to the hospital. Pwede nang maremedyohan, no? Nakaka-relate ang mga ginang ng tahanan kasi nga alam mo tayo mahirap magkasakit at lalo pag walang pera. Kaya minsan i-apply natin ang herbal para makaiwas tayo sa butas ng ating bulsa. Ayan po. This is mahogany tree leaves. Yan po. Maganda po ito, no? Lalaga lang siya. Ito naman, dried
leaves of papaya. Dry leaves of papaya. Natuyo na ito dahil sa ginawa na naming presentation ito dati. Ito ay magagamit mo sa diabetes. Lalaga mo lang. Although kahit patay na siya, dry na po siya, pwede pa rin siyang gagamitin sa diabetes at saka sa normal ng iyong blood pressure. Ayan po. Ngayon, ang bunga nito ay antioxidant. Ngayon, saan ba galing ang bunga? Di ba sa dahon at sa katawan? So, antioxidant pa rin siya. Ibig sabihin ng antioxidant, pampalambot ng pupo. No? Pasensya na doon sa mga kumakain. Mahihingi lang po ito sa kapitbahay natin kung talagang hindi ka marunong mahiya. Wala itong mabibili sa palengke. Wala. Even to the side of the church, wala pong nabibili nito. Sa kapitbahay lang kasi marami naman po ito. Ayan po. Dahon ng papaya. Ika nga, the fruits is your foods and the leaves is your medicine. You have to apply this one para i-avoid natin yung sobrang gastusin. Lalo na sa mga merong diabetes. Gawin niya muna natin ito, obserbahan natin, mga 1 month to 6 months. Kasi dati akong may diabetes. So far, so good. Gumaling po ako dito. Yan po. May naiwan na lang sa akin yung abscess, meaning nana sa utak. Kaya hinahirapan po akong maglakad. Ayan po. So it's nice to use this kind of leaves for you to be cured of your diabetes. Ang iwasan natin yung meron kang diabetes, sooner you might get into a dialysis. Kasi pinsang buo yan. Ang diabetes, pinsang buo yan ng dialysis. Ayan po. Dry leaves po yan. Ng papaya. Huwag nating kalimutan na ang mahal ng papaya sa palengke. Sobrang mahal. Ang isang piraso, 40 pesos, 50 pesos, yung maliit lang. Ang buto nga pala nito, ito yung buto, ayan po. Parang buto ng paminta. Minsan hinahalo to sa paminta dahil ang lasa nito lasang paminta rin. Maganda din ito sa merong osteoarthritis, uric acid. Yan po. Kinakain ito ng 7 piraso. 7 piraso lang kinakain. I have tried this one already. Nung una, masakit yung aking balakang, masakit yung aking... Ngayon, kumakain ako nito. Ngayon, ang napansin ko, medyo gumaling. Dahil ang naobserbahan ko, nagtutunugan yung buto. Yung buto ng aking balakang, buto ng aking pelvic bones, nagtutunugan. Ibig sabihin, meron siyang pagbabago. But I will just continue of taking this kind of buto. Buto ng papaya.